Magandang umaga sa inyong lahat. Katatapos ko lang magdinig ng ating halaman, maaga ako nagising. So ang i-share ko ngayon sa inyo is hindi lang yung mga bonsai materials ko dito, i-share ko din sa inyo yung mga halaman ko na nandito sa bahay na matawag nating rare para sa aming paningin, pero alam ko nga hindi na ito rare sa ibang mga tao. Pero kung dalhin dito sa ibang bansa katulad ng Estados Unidos or sa part of Asian countries, siguro maging rare din itong halaman. Ngayon, puntahan natin at ipapakita ko sa inyo. Kaya po napilitan na magkukulikta nito. It's very rare to me. So, tignan mo ito sa video, akala nyo plastic. Like a plastic, pero hindi ito plastic. This is a real plant. Punta naman tayo sa ibang halaman. So ito naman is parang matawag nating local lang siya, na matawag nating gabi-gabi. So I don't know kung anong klaseng pangalan nito, basta dito sa amin it's gabi-gabi. So ina-abandon na ito, pero nakita ko sa nag-vlog na iba sa part of US, isa napaka-rare pala. So kung tignan mo, isa para din plastic. Then also like this one, this plant dati is very rare, so ngayon hindi na. Then also we have here nagkarambol na, nagkasagol-sagol. It's what we call this black alocasia. So pamilya din ng gabi-gabi. Then this one, ito, hindi ko alam kung anong klaseng plant ito. So nag-produce o nag-propagate na ako ng sobra, around 100 species na ganito. Tapos walang bumibili, kaya na-abandon na siya. Then here, isa yung mga iba sa mga koleksyon na dito sa bahay, isa di sa Aglonema. Then we have here ito na klase. So nakita ko din sa iba nga nagbablog, isa rare pa sa kanilang lugar. Then another variety of Aglonema here. Then also, so ito is makita mo, ito is parang normal, parang local lang, no? Pero iba yung local at saka ito. Then we have also the gabi-gabi na naman. So it is very rare kasi galing mamatay. Lipat tayo sa kabila. Hindi na ako makadaan dito. By the way, bago tayo lumipat doon, may nadaanan ako. Kung makakasin nyo, ito niya, yung damo, parang damo ng lamok diri. Parang damo, but it is not. It is what we call is ahos sa China. So ginagamit ito sa mga puspas. So kaya lang minimintain ko na pag ito, yung may-ari to, yung Chinese ko nga brother-in-law, binigay sa amin, kaya inaalagaan ko. Punta tayo sa kabila na. So we have another Aglonema here. Then also, itong lugar namin is parang kagubatan. And another Aglonema. Then itong klase ng halaman na ito is hindi ko alam anong pangalan nito. So this is itong Aglonema nito is marami na very common na ito. So ang kaunting rare ng kaunti is itong tawag nilang red lips. Saka yung kanina, yung pinauna ko is the red one. So ito din, it's also rare para sa aking paningin, pero sa iba hindi na rare. Then saan pa tayo? Then dito tayo sa kabila. So yan, nasama na sa mga damo. It is a tricolor. So hindi ko alam saang kategory ito na ipon.
and also have this kind of plant, this one. So hindi ko alam anong klase, pag it look like manalo, pero mamulaklak, sabi daw nila is rare, sa bulad ang mahal. Then I also have yung pamilya sa tricolor, pero maroon siya. Yan. Then ito, isa sa yung sinesearch ko sa YouTube, isa sa mga expensive one na ano, what we call this, yung parang vine na halaman. And also we have here, so hindi ko alam kung anong yung pangalan nito, but yung bili ko ito dati is mahal. Dahil siyempre nagpropagate ako ng marami, then after that is wala nang bumibili. Tapos ang ginawa ng asawa ko, yan, linagay lang sa palanggana. So hindi niya alam na it's very rare for me kasi mahal ang bili ko dati. And also this one, duckpit na variegated. So maganda sana pag may dwarf na ganito, kaya lang wala eh. So still then, rare sa ibang tao, pero sa amin dito lang sa gilid nilalagay, so hindi na rare kasi wala nang bumibili. And this one, tawag nila is cotton ball. So maganda sana ito pag pwede pa itong maging kahoy pa ito, kasi ang ganda itong gawing bonsai. Yung hugis ng dahon niya parang mga kapamilya ng pine tree. So rare ito dati, so ngayon kaya hindi na ako nagpropagate, wala nang bumibili. So itong isa, muntik nang nakalimutan. So it's rare for me, pero part of Bohol, tinatapon na daw ito, yung sa Tagbilaran. Then ang nangyari kaya nasunog itong dahon is yung asawa ko hindi niya alam nga it is not for expose of sunlight, pang kuan ito, pang dilim. So maganda ito pang indoor, itong klase na halaman. Yan, ganda siya. So itong halaman na ito is not rare in other place, pero rare ito sa aming lugar sa Dumaguete. Is mostly sana itanim ito doon sa beach area, yung sa Main Boulevard, pero walang nagtanim, so matawag nating rare. So isali ko na lang sa inyo ito para ma-share isa kasi namumulaklak. So yun ang itsura sa bulaklak niya, kaya tinatawag ito na sea grapes. So ginawa ko itong bonsai, so tingnan mo sa malayo. Yun ang itsura niya. So i-depollute ko ito after lagyan ng abono, then para sana matuloy yung bunga, then ma-share ko na naman sa inyo after, or pagka magdagko na ba. So share ko rin sa inyo yung yung local natin na aglonema. Yan, makita mo lang dyan sa mga gilid-gilid sa bundok, that is wild aglonema. Then may isa pang pinaka-wild sa lahat, pakita ko. So ito ang pinaka-wild na aglonema. Kaya kung makita nyo, nasunog na ng dahon, pero inaalagaan pa rin. Yun lang ang share ko sa inyo ngayon, kapakita sa aking mga rare na halaman. Yung rare para sa akin, pero sa ibang lugar o sa ibang tao hindi na rare kasi may marami silang kanyan, so common na, saka yung price is hindi na masyadong mataas. So hawak ko itong dalawa na paborito ko na halaman because bihira lang tayo makakita ng halaman na pula yung dahon, mostly puti then may yellow, pero yung pula, first time ko pa naka-encounter na pula yung dahon, kaya alagaan ko ito ng mabuti, tapos kung pwede ma-propagate ko ito ng marami. So for this morning, nandito ako sa aking maliit na bonsai garden. So ito lang ang ma-share ko sa inyo.
regarding about my rare na mga halaman na makikita dito sa aming bonsai or mini bonsai at ornamental garden. So maraming salamat sa panonood. God bless you all. Have a nice what we call a morning ahead of you. Sa baba. Thank you very much for watching. Bye-bye.